Hello mga Kadonatics! Muntik ka na talaga akong nabudol. Buti na lang nag-research ako. Nung isang araw kasi mga Kadonatics, gumawa ako ng video in support of Ivana. Kasi akala ko talaga na yung sinuportaan niya na AGA party list ay for the farmers talaga. Naalala nyo yung mangingisda, di ba? Grabe yung emotion natin doon. Ngayon, yung mga magsasaka na naman, rice farmers. But mga Kadonatics, itong si Nicanor Briones ng AGA party list, matagal na sa pwesto. Since 2007 pa siya, nasa pwesto na ng AGA party list. Isa siyang representative, pero wala siyang nagawang significant move to ensure the well-being of the farmers. Dahil election ng mga Kadonatics, puro promises na. Nalaman natin nung isang araw, dahil sa vlog ni Ivana, 14 pesos lang yung bigas per kilo na binibili sa kanila. Tapos magkano sa market? Nasa 50, 40. Grabe ang pambubudol. At eto namang si Ivana mga Kadonatics, hindi nag-research. Tanggap lang ng pera. Malaki ang bayad kay Ivana, kaya ganito yung content niya mga Kadonatics. Malaki ang bayad ng AGA party list kay Ivana. Huwag po tayong magpabudol dahil sikat si Ivana. Nicanor Briones, isa yan sa pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Huwag na huwag po tayong magpabudol dahil sikat na sikat si Ivana. Please lang. Ito pala yung video na campaign ads ni Ivana Alawi for AGA party list. Please, huwag magpabudol sa ganda, huwag magpabudol dahil ma-influensya. Let's go. Hello mga kaagapay, ako po si Ivana Alawi. Suportahan natin at ipaglaban natin ang ating mga magsasaka at mangingisda para po tayo ay magkaroon ng sapat na pagkain. Palakasin rin po natin mga kooperatiba na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong mga Pilipino. Kaya iboto natin 117 AGA Party List. Grabe. Nabudol si Ivana. Si Ivana din nabudol sa atin. Or, I don't know if nabudol ba talaga si Ivana. Dahil isang actress at ma-influensya si Ivana mga Kadonatics kaya malaki yung bayad sa kanya. Don't get me wrong. I love her contents but not this time. Not this time. Panoorin natin yung mensahe ng mga farmers at yung mga sinabi ni Ivana mga Kadonatics patungkol sa gobyerno ngayon kung bakit itong mga farmers na to are being left out. Ewan ko lang, ginagatasan lang sila. Can you imagine 14 kilos, 14 per kilo lang yung bigas na kinukuha sa kanila. Pero grabe yung kayod nila. Sila yung araw-araw doon. Wala talagang plano yung gobyerno para sa kanila, promised. Ito. Ano po ang gusto nyong maparating bilang po mga farmer po? Ano po ang sigaw nyo po? Dapat matulungan yung maliliit. Hindi lang po kami. Marami pong maliliit na farmers na kagaya po namin. Panawagan ko po, madam. Sana po yung mga nanunungkulan. Makita po nila yung kaunahan tong mahihirap, yung mga farmers, lalo na sa katulad po namin. Di ba? Pero ngayon, bakit yung AGA party list? Grabe yung campaigning nila. Look at their ads mga Kadonatics. Farmers, bumalik na naman sila, bumaba sila sa mga ganitong level. Dahil campaigning na, kinukuha yung emosyon ng mga tao, ng mga viewers, gamit ang kawawa nating mga local farmers. Di ba? Isang pambubudol yan. Ngayon lang sila naglabasan, ngayon lang sila bumaba sa level nila dahil campaigning na. Puro promises na naman. Bakit? In the last 3 years or more than a decade mga Kadonatics, kasi matagal na itong si Nicanor Briones, bakit wala siyang nagawa? Ngayon, ang hinaing nila, the same thing. Di ba? Patuloy natin. Na nangungutang lang, na parami mo lang po kaming ikibubuhay, madam. Yung ibibenta namin, palay, dapat itaas. Yung mataba, ibaba. Saka yung bigas, dapat ibaba. Hindi din tumataas eh. Tama talaga, di ba? Grabe. Dapat isubsidize to ng gobyerno. Bilhin sa kanila ng probably, I would say, 30 per kilos. Okay na yan siguro. Maybe makakabawi na yan sila. Pero 14? What the heck? Ay. Support our local farmers. And sana, mas tutukan talaga natin sa kanila kaysa sa mga imported na bigas. Yeah. Speaking of imported mga Kadonatics, speaking of imported, maybe last year lang ata nag-renew yung government natin. Sa panahon ni Bongbong,
5 years contract na naman to, mag-import tayo ng bigas from Vietnam. Bakit hindi sinusuportan ang mga ganito? Bakit palagi tayong import? Anong meron? Mas lalong nagmahal mga kadonatics dahil may tarification law pa, di ba? Tapos, middleman, pagdating sa marketplace, wala na. Grabe nakamahal. Let's go. Dapat mas minamahal natin ang ating mga local farmers kasi grabe yung hirap nila. At hindi sila na kumikita ng napakalaki. Alam mo, yung pangkabuhayan na nga lang nila eh. So, ako, support local farmers, support our local rice. At saka, tingnan nyo po yung ating mga magsasaka. Wala silang ibang hinihiling kundi yung tama. How I wish lang nag-research talaga tong si Ivana kasi parang mali ata yung sinuportaan niya. Maling-mali. Ay. Nararapat yung sapat, yung patas. Gusto ko gamitin yung aking platform para ipakita talaga sa inyo yung tunay na nangyayari sa bansa natin. Hindi siya puro ganda. Ito po talaga ang realidad. Tama, yan talaga ang realidad, ganito. At hindi yan mafe-feel ng mga naisa itaas kasi during campaigning lang yan sila bumababa. Pwede ko rin po bang itanong sa inyo, magkano po ang kinikita niyo sa isang araw? Kung minsan po wala ma'am, kung minsan meron. Ha? Opo. Bakit? Bakit po wala? Tuwing 4 na buwan lang po ang harvest. Kano po ang kita niyo every 4 months? Ang hirap po pang 4 months po ma'am, yung matitira lang. Conforme po ma'am kasi kung minsan medyo mahina ang ani, kung minsan po sumusulong naman. Kagaya po ngayon, Kamusta ang ani? yung pong presyo po ng palay. Magkano ang presyo? Ay 14 pesos? Opo. Grabe. Ay, nako. 14 pesos. Paano sila makakabawi? Pampataba pa lang, siguro lugi na sila. 14 pesos, tapos ang mahal-mahal ngayon sa market. It doesn't make sense. Mga kadonatics, dapat itong mga farmers, yung mayayaman sa atin. I was in Thailand and I was surprised mga kadonatics nung nalaman ko na halos lahat ng farmers doon is may milyon-milyon sa bangko. Yung mga farmers sa Thailand, mga kadonatics, ang mga mayayaman. Pero yung sa atin, yung mga mahihirap, yung mga farmers sa atin, ewan ko, baliktad yung gobyerno natin. Let's go. Per sako. Hindi po Per per kilo. kilo. Mahirap nga ngayon. Anong per sako? Nakakaloka Isang bayaran dito. nga ngayon. Minsan talaga nalileft out ang mga farmers natin sa, alam mo yun, kita. Yung pong, hindi napasok sa yung pong pangailangan mga nila. gastusin sa bukid, mataas naman po yung pataba, mataas naman yung kagaya po pagkaala pong tubig sa niya, yung pong bomba, kuryente. Sir, magkano po ang malinis sa mga magsasaka? Magkano po ang kinikita nila kada ani? Kada 4 na buwan? Mga 5,000? Opo. Every 4. 5,000? What the? Mas malaki pa ang kita ng mga motorcycle driver. Trust me. May isang motorcycle driver na kumikita ng 800 to 1,000 per day na yan, ha? Habang sila yung pinaka-importante talaga kasi life is rice sa Pilipinas. Walang rice. Ewan ko kung makakaraos tayo sa isang araw, di ba? Tapos ito lang, 5,000. How can you even live that? What? Damn. Kawawa talaga. 4 months? Tapos gano'n tumatagal ang 5,000 sa inyo? Yung po ma'am, ipapagulong-gulong na po namin. Minsan po, nakakaunang pa po kami sa labas. So sir, kaya po kayo sumasideline? Opo, obligado na po ma'am at yung pamilya nga. 5,000 divided by 30, 60, 90, 120. 41 Kuya, pesos per 41 day. pesos ka per day. Opo ma'am, siya katulad ko ma'am na hindi nakakalusong. Oo. Lumabas po kayo dun sa palayan, lulubog yan eh, no? Hindi rin po ako makakaalis. Kung minsan ma'am, wala akong pang upa, pipilapil pa rin po ako, lumulusong ako, tinatanggal ko itong pa ako. So, ang Sa gabi po ma'am, magmagapang ako. At kasi po pagka sa araw, magkikita po ako ng tao. Merong nanguuyaw, merong aawa. so ganun ginagawa nyo, gumagapang talaga kayo. Ako gumagapang po ako ma'am. Grabe. Alam po nung may-ari ng bukid. Butit mabait nga po yung may-ari ng bukid at pinagkakatiwalaan po ako ma'am. Ilang oras po nyo yung ginagawa yun? Ay kon po, isa gabi lang po ako gumagapang 7 hanggang 12. Oh my God. What the heck?
kayod sa umaga, tapos kayod sa gabi. Yung kita mo lang 41 pesos per day. Trust me mga kadonatics, kung yung isa kang YouTuber na nasa at least 50,000 yung subscribers mo, alam mo ba, minsan kumikita yan sila ng probably nasa 10,000 per day. 10,000 per day. Depende sa views nila. Ganon. Ngayon, ito, nakakapanglumo talaga, grabe, sobra. Nakakawa. Ay, no words. Opo. Yung mga oras. Kumisan pa nga po inaabutan ako mga nangingilaw ng palaka dyan. Di ba kayo Nagugu- nagkakasakit? Nagugulot Nagkakaano? na. Dahil gumagapang po kayo sa putik? Yun lang po, talagang ganun po. Sakripisyo po. Sa Ilan po pamilya. anak niyo? 4 po. Ano kumakasya po yung 41 pesos? Kumisan po mama, umuutang kami sa lending. Anyway mga kadonatics, please visit Ivana's YouTube channel and makikita nyo doon yung full video talaga. Pero I'm so sad knowing that this is really happening right now. Even worse, grabe. Sila pa na napaka-importante talaga sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila pa yung ginaganito. How I wish Ivana did her own research talaga nung tumanggap siya ng pera galing AGA Party List. Sabihin na fake news. Paano mo nasabi na tumanggap? What? Common sense. Hindi mo i-endorso, especially isa kang influencer, kung walang kapalit. At itong kasama ni Ivan na isang bakla, ewan ko kung sino siya, but totally, he's also paid. Kaya mga kadonatics, nakakaawa yung Pilipinas sa mga ganitong tao. Panoorin natin yung ads ni Briones at listen to his promises. Let's go. Kung hindi tayo action, sa loob ng 10 to 20 years, lalo tayong mahihirapan. Maraming mga magsasaka ang mawawalan ng trabaho at hanap buhay. Ang pagkain, mamahal. Sigurado, mahihirapan ang buong pamilyang Pilipino kapag hindi tayo kaagad umaksyon. Ang sagot sa Campaigning, kaya kumaksyon ka, no? Grabe. 2007 ka pa nasa pwesto ni Conor Briones, pero wala kang ginawa. Meron siguro, pero hindi pansin ng iba. Pansin lang ng mga mayayaman ng mga farmers, pero ito yung nasa baba talaga. Wala. Ginagamit lang tong mga to during campaigning. You know? Because as Filipino, we are too emotional mga kadonatics. Kaya kung may mga ganitong videos, minsan yung cognitive skills natin mga kadonatics hindi nagpa-function because we listen too much to our, emotion. We decide through our hearts mga kadonatics. Kaya mali yung mga binoto natin. We should be wise now. We should be wise. It's in the power of your hand mga kadonatics ngayon. Ang kinabukasan ng ating bayan. Vote wisely talaga. Not to Nicanor Briones. For what? Bakit ka pumirma sa impeachment case ni Sara Duterte? Wala kang galang sa 32 million na nagboto sa kanya. That is more than the majority of the voters in the Philippines. Wala kang galang, wala kang hiya. Ngayon, ginagamit mo yung mga taong below average para makakuha ng simpatiya? Nope. No way. Anyway, mga kadonatics, I hope and wish na maraming makakapanood ng video na to. Please don't forget to subscribe kasi that's the only thing that keeps us going. And please take care. Bye-bye.